pag-uusapan po natin is about submitting to God. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon pag sinabi niyang mag-submit tayo sa Kanya? Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisubmit sa Kanya? Ito ba ay pagsisimba? Ito ba ay pananalangin lang? Ito ba ay pagmiministry lang? Ito ba ay pagkanta, pagtugtog lang? Ano pa ba sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagsisubmit sa Kanya? Ngayon, sino po ito may dalang mga Bible? Yan, pag-usapan po natin ngayon, Book of James. So, ang sumulat nito, yan, obvious na obvious, si James syempre. So, magsisimula po tayo sa 1 hanggang 10. So, 10 verses po ito, sinulat ni James, and this time, pag-uusapan natin ang pag-submit at pag-surrender sa ating Panginoon. Ako po lahat tayo mayroong mga pangarap sa buhay. Tama ba? Lahat tayo mayroong hinihiling. Lahat tayo may minimithi. Bata pa lang tayo, tinatanong na ng mga magulang natin, anak, anong gusto mo paglaki? Anak, anong pangarap mo paglaki? Anak, anong gusto mong maging? Diba? Gusto kong maging piloto, gusto kong maging seaman, gusto kong maging pulis, gusto kong maging doktor, at kung ano-ano pa. Ngayon, habang tayo lumalaki, ilang palang madali o ganong kabilis makuha yung ating mga pangarap. Amen po ba? Ngayon, anong gusto nating makuha? Magkaroon ng magandang bahay, magarang sasakyan, maraming pera, social media, maraming followers, maraming nagla-like, maraming nag-share, maging famous, social media, makilala tayo. Ngayon, buhat sa social media, pag po ba tayo gumagamit ng mga Facebook, Twitter, Instagram, ano ba mostly ang ating nararamdaman? Lalo na kapag yung mga taong nandun, nagpo-post ng mga achievements nila, kotse, bahay, maraming pera, minsan nagkakaroon tayo ng desire na magkaroon din nun. Sabi nga last week, preaching, sana all merong ganon, di ba? So, ngayon ang pag-uusapan natin about ourselves, si God and the devil. So, tatlo. Si God, ang devil, at ikaw. Ayan po ba? Kaya pinamaganda po nating submit yourselves to God. Ngayon, sa pag-abot natin sa mga pangarap natin sa buhay, ano ba yung mga thoughts na naiisip natin? Paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba ito isasakatuparan? Amen? Ito ba ay kailangan ko lang mag-aral na mabuti? Kailangan ko lang bang mag-pray at ibibigay ni God? Di ba? Kailangan ko lang bang, alam mo yun, magsamba sa Panginoon? Pero, buhat kanina, yung binabanggit ko po kanina, lahat po ito ay papunta sa atin. Paano ko ito makukuha? Paano ko ito matutupad? At paano ko ito makakamit? Minsan po ba naisip natin na yung pangarap natin ay makatulong sa iba? Hindi tawag na selfless. Di ba? Yung selfless spirit. Now, kung meron po kayong Bible, let's open to Book of James. Yan. Chapter 4, verse 1 to 10. Ayan. So, quick background lang po sa Book of James. Si James po, sa mga hindi nakikilala, siya po ay half-brother ni Jesus. Amen. Half-brother po. Siya po ay anak ni Mary at ni Joseph. Amen. So, siya din po ang sumulat nitong letter ng Book of James. Ito po ay sinulat niya para sa mga Jewish Christians. Diba? Sa mga Kristiyano, Jewish Christians, mga follower ni Jesus. And, ito pong sulat na to is luwa siya ng sulat para sa kanyang mga kapatiran na nasa labas ng Jerusalem. Si James po ay nakasentro dun sa Jerusalem. Ito pong mga Christians na tinutukoy niya ay wala po sa Jerusalem. Why? Dahil po itong mga Christian na ito po yung tumakas mula sa Jerusalem dahil sa trials and persecution. Diba? Talamak dati yung trials. Talamak dati yung papatayin ka. And during that time, James is the leader of the church. Siya yung tumatayong pastor ng unang panahon, ng mga panahon na yon. Imagine. Diba, nagpipreach ka, bigla ka sisibatin. Anong feeling mo, di ba? Akala mo yung member mo, tuwan-tuwa sa mga pinipreach mo, yung pala, may nakahandang sibat. Gusto ka nang
patayin. Ayan, so si James po, nung naubuhay pa si Jesus dito sa mundong ito, siya po ay skeptical. Ano po ba yung ibig sabihin ng skeptical? Ibig sabihin, siya'y nag-aalinlangan na si Jesus ay Diyos. Halimbawa, sinabi sa'yo ng kapitbahay mo, yan, kapatid mo, Diyos yan. May niwala ka ba? Pag may nagsabi ni Rhoda na si Timika, Diyos yan. Si Hannah mo naniniwala ba? Malamang hindi. Di ba? Kaya si James, during that time, nag-aalinlangan siya kung si Jesus ba talaga ay Diyos. Amen? And, ito maganda, after nang si Jesus ay pinako sa krus, nag-resurrect, di ba? Doon, nagsimulang maniwala si James na si Jesus ay totoong Diyos. Amen. So, doon nagsimula yung pagkapastor niya, pagsulat ng Book of James, at yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, lahat po tayo pumikit, tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, na tumayo sa inyong harapan, na lumapit sa iyo dahil kami makasalanan. Pero dahil sa awa at habag mo, Panginoon, kami ay narito, Lord God, nagpupuri, sumasamba at lumalapit sa iyong kabanalan, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, balutin mo, Panginoon, ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita na sa gayon, ito, Panginoon, aming magamit, Panginoon, sa paglaban, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Sa iyo lang, Panginoon, kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, James 4 po, yung verse 1. Sabi po dito, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this that your passions are at war within you? Sa Tagalog po, sabi ni James sa mga Kristiyanong Jewish na nasa labas ng Jerusalem, bakit kayo nag-aaway-away? Bakit kayo nag-aaway-away? Hindi ba't dahil ito sa masasamang pagnanais nyo na namumugad sa loob nyo? Sabi ni James, bakit kayo nag-aaway-away? Tuloy po natin, verse 2, you desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Verse 3, you ask and do not receive, because you ask wrongly to spend it on your passions. So, balik po tayo sa verse 1. Sabi dito, sila yung nag-aaway-away. Isipin po natin, sila po ay mga churchmates, sila po yung mga church member. Nakakita na po ba kayo ng church member na nag-aaway-away? Malamang meron. Kaya nga po nagkakaroon minsan division of church, mayroong gustong umalis sa church, lumilipat papuntang ibang church, kasi mayroong mga conflicts. Magkaiba ng prinsipyo sa buhay, hindi na-meet yung expectations, mayroong mga gusto na hindi natupad, mayroong mga sinasabing naging, alam mo yun, umasa sa Panginoon, hindi tinupad yung panalangin, bigla umalis. Sabi dito, it is not this that your passions are at war within you. Sabi dito, kaya kayo nag-aaway-away dahil sa masasamang nais or desire or passion na nasa loob mo. So yung problema, sabi ni James, nasa loob mo. Wala sa kaaway mo, wala sa church member mo. Kahit ang church member mo masama ugali, kung okay ang loob mo, hindi mo aawayin yan. Tama ba? Hindi mo papatulan yan. Verse 2, you desire and do not have, so you murder. You desire. Sabi dito, you desire. Ginusto mo. Diba? You covet and cannot obtain. Nainggit ka. Meron kang pag-iimbot sa puso. Siya sabi dito na gusto mong makuha yung anong meron, yung kapatira mo. Kasi ba? Namumuo yung inggit. Sabi dito, dahil sa desire na meron ka, nagawa mong pumatay. Amen? Dahil sa inggit mo, you covet, tas hindi mo nakuha, nag-aaway-away kayo. You fight
and quarrel. Nakikita po ba natin yung cause and effect? Dahil sa masamang nasa loob mo, nag-aaway-away kayo. Dahil sa desire mo na makuha ang isang bagay na wala ka, handa kang pumatay. Handa kang makipag-away. Makuha lang to. Amen? And the third, you do not have because you do not ask. Ano po yung cause? Hindi ka humingi. Sabi ni James, kaya ka wala nito. Amen? Alam niyo po ba sa buhay po nating mga Christian, ito po yung nangyayari. Minsan po tinatawag natin ang ating mga sarili na Christian, pero tayo po yung nagiging prayerless. Masyado na po tayong umaasa sa kakayahan natin, kakayahan ng ibang tao, kakayahan na kayang gawin nila para sa atin, hindi na tayo nanalangin sa Panginoon. Kaya nga, dito po, may nababasa ako sa Facebook o sa internet na ito pong generation na to, habang tumatagal, lalong hindi na nanalangin sa Panginoon. Bakit? Madali na nilang nakukuha yung kanilang mga gusto. Hindi katulad dati. Amen? Hindi katulad noon. Ngayon, ang bilis. Di ba? Pag kailangan ko ng pera, di ba, may GCash, may ganito, pwede mangutang, may loan. Dati wala. Di ba? Verse 3, you ask and do not receive. Ngayon naman, nananalangin ka. Ito naman ang problema sa mga Jewish Christian. Noong una, hindi ka nanalangin, kaya wala ka. Ngayon, sinasabi sa verse 3, you ask and do not receive. Humingi ka, ibig sabihin, nanalangin ka, nag-pray ka, ngayon, hindi mo to natanggap. Alam mo, sabi sa verse 3, sabi ni James, because you ask wrongly to spend it on your passions. Naigas po ba natin? Na kaya pala, hindi dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil sa ating mga wrong motives. Diba? Mali yung laman ng puso natin. Bakit ka humihingi sa Panginoon? Mali yung ating pursuit. Diba? Gusto ko yumaman para ipagyabang. Sa halip na gusto ko yumaman para makapag-bless ng ibang tao. Kaya ka binigyan ng sobra-sobra para yung sobra, ibigay mo sa mga nangangailangan. So that, maipakita natin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Naubuhay yung humanity. Kaya nga minsan, pag nakikita tayo ng tumutulong sa Facebook, gumawa ng maganda, naging good Samaritan, ang daming likes, ang daming share. Alam niyo kung bakit? Hindi na normal na tumutulong Nagkakanya-kanya. Nagiging makasarili na ang mga tao habang tumatagal. Amen? Humankind, tayo mga human, originally, ginawa tayo ng Panginoon, good and perfect by God. Humankind. Ginawa tayo ng Panginoon na mabuti. Pinerpekto tayo ng Panginoon. Sabi nga, si Adam at si Eve, wala silang mga kasalanan. And sinful nature starts when Adam and Eve disobeyed God. Nag-guess po ba natin? Ginawa ng Panginoon si Adam at Eve na good, perfect, walang kasalanan. Ngayon, saan ba nag-umpisa yung kasalanan? Dahil sa hindi pagsunod ni Adam at Eve sa instructions ng Panginoon. Tama ba? So, flesh is something that opposes God and seeks sinful gratification. Ngayon, ano ba yung kalaban natin ngayon bilang tayo isang Kristiyano? Yung po bang asawa natin? Diyan. Kapatid natin diyan. Ang kalaban natin ngayon, yung flesh na meron tayo. Yung strong desire. Sinasabi sa verse 1 hanggang 3. Yung desire mo, yung kalaban natin. Ngayon, wala namang masama magkaroon ka ng desire. Pero ang tanong, good ba yan? Will ba ni God yan? Dito, flesh is something that opposes God and seeks sinful gratification. Lahat tayo merong flesh. Alam mo yung flesh?
Alam mo yung feeling na, ang sarap sa pakiramdam. Wala siyang ibang hihingin sa'yo, kundi pleasure. Pagtulog, pagkain, sarap yun, di ba? Paggastos, pagkuha ng ganito, pagtulog, yan yung mga pleasure. Hindi ko sabing masama yan, ha? Hindi ko po siya sabing masama. Ngayon, ang flesh pong pinag-uusapan natin dito, is yung nag-o-oppose sa gusto ng Panginoon. That opposes God, and walang ibang gusto, kundi yung sinful gratification. Diba? Yung mapasaya yung sarili, pero in a sinful ways. Amen? Yun yung flesh na pinag-uusapan natin dito. Ngayon, alam ba natin kung bakit ang kasalanan masarap gawin? Masarap ba gawin ang kasalanan? Hindi natin alam kasi hindi naman natin nararanasan, di ba? So, ang kasalanan, sabi ng iba, ang sarap gawin. Yung bawal, yun yung masarap gawin. Sabi ng bawal tumawid dito, yun ang gagawin, ang sarap eh. Achievement. Sinabi ng bawal to gawin, yun ang ating ginagawa, yun pa rin yung gusto. Pag sinabing dito, may nakapaskil dito, wag buksan. Pilit natin binubuksan. Nakalagay na nga, wag buksan. Nagiging interesado ka kung ano yung nasa loob. Minsan sabi ng iba, yung bawal, yun ang masarap gawin. At yun ang ginugusto ng flesh na meron tayo. Yung desire natin. Desire mo na gustong buksan, desire mo na maging kontento ka, desire mo na maging satisfied ka. Di ba? Pero alam niyo ba kung bakit masarap gawin ang kasalanan? At yung flesh, gusto lang maging masarap ang buhay mo? Bakit? Kasi po yung flesh, wala yung pakialam sa eternity. Alam niyo kung bakit? Wala siyang pakialam sa eternity. Dahil sa oras na mamatay ka, yung flesh may iwan sa mundo, yung spirit lang ang aakyat sa langit. Hindi yan sasama sa iyo, kapatid. Guess mo ba natin? Kaya itong mundong ito, broken world to. Kaya mapapansin niyo po sa verse 4, "For you adulterous people, do you not know that the friendship with the world is an enmity with God?" Sa Tagalog po, hindi nyo ba alam na ang pagkikipagkaibigan nyo sa mundo na ginagawa nyong kaaway ang Panginoon? Sino po dito ang gusto maging kaaway ang Panginoon? Malamang po wala. Kaya nga po tayo nandito lumalapit sa Panginoon kasi gusto natin na maging kaibigan ng Panginoon. Ngayon po kung babalikan po natin, doon po sa verse 1 and 2, ano po ba yung unang sin na i-commit ni Adam at ni Eve? Ito po yung pag-disobey. Ngayon, dahil sa kanilang disobedience, sinful nature, nagkaroon na sila ng kasalanan di ba? Ngayon, nagkaroon sila ng anak. Sino po naging anak nila? Si Cain, ang panganay, si Abel, ang kasunod. Ngayon, Genesis 4 verse 8, Cain killed Abel due to anger and jealousy. Ito po yung pinag-usapan natin kanina. Yung anak ni Adam at ni Eve, ang bilis, di ba? Si Cain, magkapatid dahil sa inggit kay Abel, dahil mas nagustuhan ng Panginoon yung offering na ibinigay ni Abel, kaysa kay Cain, nagkaroon siya ng galit. Nagkaroon siya ng strong desire. Nagkaroon siya ng inggit na bakit ako hindi? Nagbigay din naman ako sa Panginoon. Sabi ni Cain, dahil po si Cain ay isang magsasaka, si Abel ay isang pastol, mas nalugod si God sa offering ni Abel. So si Cain, nagkaroon siya ng matinding emosyon from inside. From his desire, nagkaroon siya ng galit at inggit, pagsiselos. Kaya po, according to Genesis 4 verse 8, Cain killed Abel and he was the first murderer during that time. Ang bilis. Ang bilis tong kasalanan. Kakaanak mo pa lang, nagmanifest na agad yung sinful nature ng tao. Ano yon? Yung inggit. Tayo po ba nakakaranas minsan ng inggit? Ba yung nakikisana all sa Facebook, totoo ba yan? Diba? Minsan gusto natin di ba?
Pero ang pinupurso natin dito, hindi yung magkakaroon ka ng inggit, tapos gusto mong pumatay. Amen. Yun po yung nangyari. Alam niyo po yung ating mga selfish desire, meron tayo niyan. Ever wonder po ba kung bakit pag may mga, for example, pandemic, nag-hoard ng mga alcohol, sabihin natin isang sako, isang bag, uubusin mo ba yon? Kaya nga minsan nung nabalitaan ko na yung mga ibang tao gusto mag-grocery, sila na yung panghuli, pagdating nila sa loob, wala na silang mabili. Bakit? Dahil yung mga naunang tao, hindi na nila inisip yung kapakanan ng iba. Imagine, ganito po yung tao. Ang tao po talaga ay sinful in nature. Nung sila'y nagkasala, si Adam and Eve. Kaya ikaw na nakaupo dyan, lahat tayo ay makasalanan. Kaya wag natin sasabihin na nasa Lord ako, wala akong kasalanan. We're still sinner. Kaya nga araw-araw tayo, day by day, lumalapit tayo sa ating Panginoon. At ngayon, yung desire na yon, yun yung ginagamit ng devil as a tool para mag-commit tayo ng sin. Pamilyar po ba tayo sa word na YOLO? Yan po mga kabataan. YOLO, YOLO. Yan. Ano po ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Di ba? Paano nang masama sabihin ng YOLO? Pero, minsan nagiging excuse natin pag gagawa tayo ng kasalanan. Lord, minsan lang ako nabuhay sa mundong ito. Pagbigyan mo na ako. Minsan, meron tayong thoughts na gusto natin gumawa ng kasalanan, tapos pinipigilan ka ng sarili mo, tapos minsan naisip mo, oo nga, minsan lang ako nabuhay sa mundong ito. Pagbigyan ko na, hihingi na lang ako ng tawad maya-maya. Di pa naman siguro kukunin ni Lord. By faith, di ba? Ginamit mo pa yung by faith. Wrong context, di ba? Delikado po yan. Kaya wag po natin gamitin na magkakasala ako, gusto kong gawa ng kasalanan, minsan lang ako nabuhay pagbigyan ko na. Yung iba nga nagkakasala ako pa. Naging ganun pa yung justification natin sa kasalanan natin. Sabi sa verse 4, you adulterous people, balik po tayo sa verse 4, do you know that the friendship with the world is an enmity with God? Therefore, ito po napaka-importante. Sabi ito, therefore, kung sino man ang gustong makipagkaibigan sa mundo, makes himself an enemy of God. Imagine po once na minahal mo yung mundo, once na minahal mo yung kasalanan, dito sa mundong ito, automatic, kaaway ka na ng Panginoon. Ang Panginoon, nung time na nandito sa mundo, nakikipagkaibigan siya sa sinners. Pero, hindi siya sumasama sa kanilang pagkakasala. Nagigets ba natin? Nakikipagkaibigan siya sa mga makasalanan. Pero hindi siya kasama habang gumagawa silang kasalanan. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Amen? So, dito, siya sabi dito, na kapag minahal mo ang past mo, kasi nakikipag-usap siya sa Jewish Christian, sila po ay mga Kristiyano na. Sila po ay nakatanggap na sa Panginoon. Kilala po nila yung Panginoon. Naging martyr pa nga yung iba Ngayon, ang sinasabi dito, bakit mas mahal mo pa yung mundo? Ganito lang po yung simple illustration ito. Halimbawa po, isang mag-asawa, sabi ng asawa, gusto kong makipagkaibigan ulit sa ex ko. Yung asawa mo ba papayag? Sasabihin ng asawa mo, subukan mo lang. Maghahalo ang balat sita na lupan. Di pa nga mag-asawa Mag-girlfriend, boyfriend pa lang. Nag-i-scroll lang. Nakita yung ex sa daanan. Ano yan? Wala pang ganon. Di, magkaibigan lang kami. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, magbalot-balot ka na. Ganon yung sinasabi din ni James.
Hindi ka pwede makipagkaibigan sa mundo. Automatic, kaaway ka na ng Lord. Ganon din sa mag-asawa. Siguro mayroong bibihira na pinapayagan yung asawa nila makipag-usap, makipag-chat, makipagkaibigan sa ex nila. Pero most of the time, sasabihin nila, subukan mo lang. Wala ka nang uuwian. Amen. Verse 5. Or do you suppose it is no purpose that the scripture says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. Verse 6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but give grace to the humble. So verse 5, ang sinasabi po dito jealousy, po ito, jealousy. Sa aspeto ng Panginoon, magkaiba po ito sa jealousy na nararamdaman natin. For example, nakikita natin sa mga balita, yung isang tao nagselos, tapos meron siyang mahal. Nagkahiwalay na sila. Ngayon, ang tagal nila nagsama eh. Tapos yung babae, may nagugustuhan ng iba. Anong ginawa ng lalaki? Pinatay. Bakit? Ang sabi niya, sa akin, ka lang. Hindi ka pwedeng pakinabangan ng iba. Cruel, no? Papansin po natin, very bad representation ng kasalanan. Dahil sa selos, ayaw mo siyang mapunta sa iba, pinatay mo na lang kaysa pakinabangan ng iba. Ang sinasabi po dito, jealousy ng Panginoon, is binigay niya yung Spirit, Holy Spirit, ni God sa atin, para mag-dwell tayo sa Kanya, para manatili tayo sa Kanya. It means, na makasarili ba ang Panginoon? No. Kasi ang tao, kaya ka nagseselos, akin ka lang. Ayaw mo siyang sumaya, akin ka lang. Si Lord hindi. Gusto ko sa akin ka lang kasi iniisip ko ang kapakanan mo. Guess ba natin? Magkaiba yung jealousy na pinoportray ng tao at jealousy na sinasabi ni God. Ang sinasabi ito ni God, sa akin ka lang. Bakit? Kasi pag diyan ka, mapahamak ka. It's called protection from the Lord. Diba? Parang parents lang yan eh. Pag may nanliligaw sa anak natin, actually, hindi pa ako ready. Diba? Pag may nanliligaw, sa mga anak, diba? Automatic yung tatay, gustong protectionan yung anak. Ganon din ang Panginoon. Verse 6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. Alam niyo po ba yung grace? Ito po yung mga bagay na hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin deserve, pero binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ano po yun? For example, salvation. Kahit anong trabaho mo, kahit anong gawin mong mapako ka pa sa krus, hindi mo may receive ang salvation without Jesus in you. Tama ba? Si Jesus lang mapagbibigay sa iyo ng salvation. Ngayon, ang sabi dito, in grace, it is God's favor and kindness toward us. Binigyan tayo ng Panginoon ng grasya. Ngayon ang tanong, saan ba napupunta yung grasya ng Panginoon? Sabi sa verse 6, but God give grace to the humble. Yun ang pag-usapan natin, humbleness. Lahat po ba tayo mayroong humbleness? I believe yes, because na-receive natin ang salvation ni God by grace. Through faith na mayroon tayo sa Panginoon. Ayan po ba? So, verse 7, ito na po. Therefore, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. So, dito na po tayo pag-uusapan natin. Sabi ni James, dahil sa mga inner desire na meron ka, handa kang pumatay. Meron kang masamang pagnanasa. Meron kang lust of the flesh. Meron kang bad intention and wrong motive sa kapwa mo. Dahil dyan, ito solusyon ng Panginoon. Sabi ni James, submit yourselves to God. Ikaw na nakakaranas ng hindi magandang intensyon sa puso mo na namumugad sa iyo. Sabi dito, namumugad naninirahan sa puso mo. Sabi ni James, mag-submit ka sa Panginoon. Madali po ba sabihin? Dali po sabihin, pero mahirap pong gawin. Sabi dito, mag-submit ka sa Diyos.
Resist the devil, and he will flee from you. Ngayon, isa po natin sa resisting the devil. Sino po dito yung nakaranas ng ma-scam? Nakaranas ng madaya. Ano pong feeling nung ma-scam ka? Ano pong feeling na nadaya ka? Masaya po ba? Actually, hindi. Parang yes, nadaya ako. Yes, na-scam ako ng 100,000. Yes, nag-invest ako ng ganito. Yes, nadaya ako. Walang taong naging masaya after niyang madaya. Kayo po ba may kilala kayong scammer? May kakalala po ba kayong scammer? Yung sabi, bro, pautang naman. Babayaran ko sa katapusan. Ang tanong, kailan yung katapusan? Katapusan yata ng mundo, yung sinasabi nila. Sabi sa'yo, na-scam yata ako. Di ba? For example, yung mga ex mo. Yan, ex na naman. Naguhugutan no? Ex, di ba? Most of the time, galit na nararamdaman natin. Niloko lang ako niyan. Pinagsamantalaan na ako. Pinagsawaan lang yung maganda kong katawan. Ganon ang ginawa, di ba? Na-scam ako. Nadaya ako. Lahat po tayo, mayroon tayong pakiramdam na tayo po'y nadaya. Pero alam niyo po ba, ang pinaka number one scammer sa mundong ito? Sino po? Devil. Ayan. Yung devil. Bakit? Nabasa niyo po ba sa Facebook yung kasabihan na gusto mo bang yumaman pero wala kang gagawin? Gusto mo bang magkapera pero wala kang gagawin? Scam yun, walang ganun. Di ba? Walang ganun. Scam yun. Kaya nga minsan may makikita ka na lang na mga happy emojis kasi alam ng mga tao na scam yun. At ang nakakalungkot, sa mga comments, ang dami, how. Puro how. Diba? Naging tuloy. How di karabo tayo. Paano nga naman yumaman nang wala kang gagawin? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, walang ganun. Walang ganun. Amen. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is the devil. Ano po ba yung mga scam niya? Ngayon, alam ba natin na si Satan, ang tinatarget niya, your minds and your heart. Ang tinatarget ni Satan is your mind and your heart. Sabi nga po sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful. Walang makakagamot sa puso. Despicable sick. Sabi dito, the heart is deceitful above all and desperately sick. Who can understand it? Kaya sabi ni Jeremiah na ang puso natin ay madaya. Kaya wag niyo susundin yung follow your heart. Mali yun. Kasi sabi ni James, madaya ang puso. Alam niyo kung bakit? Example, Cain at Abel, naramdaman niya sa puso niya, galit. Anong sabi? Patayin mo yung kapatid mo. Heart is deceitful. Amen? Madaya ang puso. Ang puso, kung ano lang yung naramdaman niya, sasabihin ng puso, gawin mo yan. Diba? Gusto mo siya? Kuhanin mo. Hindi mo makuha? Pagsamantalahan mo. May ganun eh. Dahil sa urge. Kaya siya sabi ni Jeremiah, madaya ang puso. Kaya yan ang ginagamit ng kaaway para dayain ka. Your mind and your heart. Dinadaya. And ano yung weapon ng kaaway sa atin? His lies. Number one liar sa mundong ito ay ang demonyo. Ang tanong, bakit maraming naniniwala pa rin sa works of devil? Bakit marami pa rin napupunta sa mga makasalanang
gawain. Bakit? Kasi nadadaya sila. Nadadaya sila. Why? Ito na po. Bakit ang isang tao nasa scam? Kasi hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam ang galawan ng mga scammer. We Christians, tayo po na niligtas ng Panginoon, dapat alam natin ang works ng devil sa work ni Lord. Minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Lord, para sa akin ba to? Itong trabaho na to, pinagpipray ko, matagal na. Ang laki ng sahod, 30,000. Para sa akin ba, Lord? Macho dancer. Malamang hindi. Di ba? Kristiyano tayo, hindi na tinatanong yan. Amen? Di ba, Glenn? Bawal yan. Yang sabi po dito, verse 7, minsan po kinukot ng mga Kristiyano, yung resist the devil and he will flee from you. Ano po ba yung resist the devil? Ayan, ang meaning po ng resist, ayan, kung titingnan po natin, ito po yung tinatawag na to withstand. To stand tall. Manatili ka, resist. Hindi mo sabing labanan, resist. Sino po dito yung nilalabanan ng tukso? Naglalaro ng apoy. Di ba? Si Nasty Mac naglalaro ng apoy. Huwag niyong labanan ng tukso. Hindi nyo kaya. Amen. Huwag niyong paglaro na, hindi, kaya ko to. Like Samson and Delilah. Kala niya, kayang-kaya lang si Delilah, di ba? Pero at the end, ano nangyari? Di ba? He was captured. Nakakalungkot. Ngayon, resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, sinasabi ni James, na kapag niresist mo pala yung devil, aalisan ka nito. He will flee from you. Siya yung aalis sa'yo. Resist the devil. Ngayon, ang sinasabi sa verse 7, hindi mo mariresist ang devil without submitting to God first. It means, tayong mga Kristiyano, kaya po pala tayo bumabagsak sa gawa ng kaaway kasi yung submission natin kay Lord, submission natin kay God, nawawala. Yan po ba? Nalulusaw. Hindi na tayo nagsasubmit kay God. So ano po ba yung meaning ng submission? Ang submission po, ayan, ang meaning po yun sa Greek word ay huputaso. Medyo mahirap. Sabi po dito, submit means huputaso. Hupo means under, taso means to arrange. It means to arrange oneself under the commandment of God. Ibig sabihin ng submission ay pagsunod kay Lord. Amen. Ang submission po sa obedience ay magkaiba. Alam niyo ba kung bakit? Ang submission, ang obedience, pwede kang sumunod nang galit ka. Pwede kang sumunod na napipilitan ka. But submission is willingness. Meron kang willingness sa puso mo to submit to the Lord. Madali po bang mag-submit sa Panginoon? May magsasabi yes, may magsasabing no. Bakit? Paano ko magsasubmit yung kapatiran ko, may sakit, hindi gumagaling? Paano ko papaubaya yung buhay ko sa Kanya? May mga ganong tanong. Lack of faith. Sin. Madumi ako, Lord. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Baka masunog ako pagpunta ko ng simbahan dahil sa kasalanan. Di ba? At yan po, ang bunga ng kasalanan. Nagkakaroon ka ng shame. Nahihiya ka tulad Adam and Eve. Nang una sila nagkasala, sila'y nahiya. Sinful. Pride. Kalaban ng Diyos. Pride. Dahil lang kung bakit si Satan ipinalaya sa langit dahil sa pride. Sabi nga ni James, but
God give grace to the humble. Ayaw ng mga Panginoon sa taong mayabang. Sa taong ma-pride, ayaw ng Diyos sa ganung tao. Bakit? Dahil ang taong ma-pride, kahit kailanman, hindi magtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagtitiwalaan niya lang, sarili niya. Yan ang mga tao ma-pride. Lahat tayo meron yan. But we know how to handle it and we know how to put it. Kung saan at kailan gagamitin. Ngayon, ayan, alam po natin, submission to God hindi madali. And resisting the devil, hindi rin madali. Lalo na, kapag tayong mga Kristiyano, nag-iisa na lang, sa kwarto, walang kasamang kapwa Kristiyano, sasabihin sa ng demonyo, gawin mo na, i-commit mo na. Wala namang may alam eh. Wala namang makakaalam, wag mo lang ipagsabi. Sasabihin sa ng demonyo, bibigyan ka ng lies. We Christians, sasabihin ng demonyo, kung totoo ang Panginoon mo, bakit hindi ka pa yumayaman? Kung totoo ang Diyos mo, bakit hanggang ngayon hindi ka pa gumagaling? Bakit hindi ka pa, di ba, lumalalim sa iyong pananampalataya? Dadayain ka ng kaaway. Gagamitin ng kaaway ang iyong identity, ito po as a son of God. Tayo po ba dito lahat anak ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo anak ng Panginoon. Ngayon, sasabihin sa iyo ng kaaway, kung anak ka ng Panginoon, bakit naghihirap ka? Ang sasabihin ng Kristiyano, oo nga no, mali yata ako. Sasabihin sa iyo ng kaaway, hindi ka mahal ng Diyos. Bakit? Ipinanganak kang may kapansanan. Bakit kung mahal ka ng Diyos, bakit mayroong kanyan? Devil's lies. Diba? Submit to God and resist the devil's fraud. Madaya ang kaaway, kapatid. Yung mabuti, yung masama, pag pumukhain niyang mabuti, para magkasala ka. Alam niyo po ba yung purpose ni Satan, ba't gusto tayo magkasala? It is to separate us from God. Amen ba? Sino po dito yung pag nagkasala, hiyang-hiyang lumapit sa Panginoon? Kahit ang tamang gawin ay lumapit sa Panginoon, ang nangyayari, lalo ka naglalaylo. Kasi bakit? Nahihiya ka. Every time na nagkakasala ka, nahihiya ka lumapit sa Panginoon. Ang tingin mo sa sarili mo, ang dumi mo. Hindi ako karapat-dapat. Nagkakaroon ka ng self-pity. Tama ba? Yun nagiging initial reaction. Kapag ang isang tao, isang Kristiyano, inumpisahan niyang magkasala at hindi mag-submit sa Lord, hindi niya niresist ang devil, sa umpisa okay pa yan. Habang tumatagal, lumalayo sa Panginoon. At yun ang purpose ni Satan, kaya binibigyan niya tayo ng mga desire na selfish. Binibigyan niya tayo ng sinful gratification. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, mahilig tayo manalangin, tama po ba? Pero hindi po lahat ng panalangin ay tinutupad ng Panginoon. Ngayon po ba? Hindi po lahat ng panalangin ay tinutupad ng Panginoon. Na-experience nyo na po ba yan? O lahat ng panalangin nyo in-answer ng Lord? Ang galing nyo naman, pasali naman dyan sa grupo nyo. Hindi lahat. Why? Una, wrong motives. Now, tayo po, pag nagpipray tayo kay God, gusto natin minsan madaliin. Tama ba?
Kahit yung way, hindi na tama. Nagko-compromise, Lord, minsan lang dumating ganitong pagkakataon i-grab ko na. Baka makuha pa ng iba Wala namang makakaalam. Nag-umpisa sa pakonti-konti lang hanggang sa lumalalim yung kasalanan sa buhay po natin. Kaya nga sinasabi ito ni James, submit to God. Demolish your sinful nature sa puso mo. Demolish. Sirain mo to. Wasakin mo to. Paano? By word of God. By having and trusting the Lord. Ito po kasi mahirap sa ating mga Christian minsan. We pray to God, but we don't trust the Lord. Sino po dito yung may kaibigan ka, BFF ang tawag mo, pero di mo siya kayang pagkatiwalaan? Meron bang ganon? Kaibigan mo siya, pero hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Minsan nagagawa natin kay Lord yun. Lord, sinasabi natin na, Lord, ikaw ang Diyos ko, you're my King, pero hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iyo buhay ko. Ako bahala dito. Isang ganon di ba? Sabi ko sa kanta kanina, your will be done. Mangyari nawa, Lord, ang kalooban mo. Actually, mabigat yun. Na minsan pag si God nag-work na sa buhay mo, siya na yung nag-work. Ang problema, ayaw natin. Lord, ako na ulit. My will be done na. Not your will. Na ulit. Ayoko ng pamamaraan mo. Ayoko ng ways mo. Then ang result, ano po naging result? Ano po naging outcome? Separation from God. Kapag po inumpisahan nating unahin ang ating sarili, doon na tayo nag-uumpisang hindi magtiwala sa Panginoon. Verse 9, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hand, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Ito po yung promise ng Panginoon. Sabi ni Lord, lumapit ka sa akin at lalapit ako sa iyo. Ikaw na makasalanan, lumapit ka sa akin, tatanggapin kita. Sa tao, hindi. Kapag nagkasala ka, huyo ka. Kapag nagkasala ka, huwag kang lumapit sa akin, makasalanan ka. Sino po dito napalayas na dahil nagkasala? Sino po dito yung napatalsik na dahil sa kasalanan? Si Lord iba. Ito yung promise niya. Ikaw na mayroong sinful nature, draw near to me. Lumapit ka sa akin. At lalapit ako sa iyo. Cleanse your hands, you sinners. Sabi dito, linisin mo ang iyong kamay, ikaw na makasalanan. And purify your heart, you double-minded. Take note po ng word na double-minded. Ibig sabihin po dito tinatawag na double-minded, ito po yung tipo ng tao na sinasabing, I live in Christ, I want to live in Christ, but I want to live in sin also. Double-minded. Walang ganon mga kapatid. Hindi pwedeng maging ganon. Na ikaw, naglilingkod ka sa Panginoon, pero minamahal mo rin ang kasalanan. Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi sa verse 3, kung mahal mo ang mundo, kaaway mo ko. Amen? Sinasabi sa verse 7, submit ka sa akin. Automatically, nare-resist mo ang works ng devil. Automatic, magkabaliktaran. Submit and resist. Friend with the world, and enemy with God. Magkaiba. Ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng maging ganon. Kaya nga po, according to Scripture, sabi doon, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. Hindi ka pwedeng
sumamba o mag-submit sa dalawa. No one can serve two masters. Ngayon ang tanong, who is your master? Si God ba? Sarili mo ba? Yung devil ba? Who is your master? Sabi ni God, mamili ka. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa akin. Hindi pwedeng tinanggap mo ko sa buhay mo, tapos isasama mo sa akin yung makasalanang buhay natin. Hindi po pwede yun. Sabi ng Panginoon, kung gusto mong lumapit sa akin, kung gusto mong mag-submit sa akin, tatanggalin natin yung sinful desire, yung devil na sa buhay natin, yung makasariling, tatanggalin natin yan. Yung pagmamahal mo sa kasalanan, iiwan mo dapat yan. Sabi lang ni Lord, deny yourself and follow me. Kalimutan mo ang iyong sarili. Every time na lumapit tayo kay God, nakalimutan natin ang sarili natin. Why? Why? Kahit kaya naman natin gawin ang isang bagay, but we trust the Lord. We have faith in God. Alam niyo po, nakakatuwa na tayong mga Kristiyano na kahit hindi binibigay agad sa atin ng Panginoon ang ating mga panalangin, still naniniwala pa rin tayo sa Panginoon. Still nagsisimba pa rin tayo. Kahit na mayroon tayong sakit, wala tayong blessings, di tayo gumagaling, and nakakatuwa na tayong mga Kristiyano lumalapit sa Panginoon. It means you're denying yourself. You're submitting to God. Kahit mahirap, I still trust the Lord. That's called submission. Submitting to God is not easy. Without humility, without humbleness sa puso natin, without forgetting yourself, you cannot submit to the Lord. Kailanman, kung hindi mo kakalimutan ang sarili mo, hindi ka makapag-submit kay God. Because we are sinful in nature. Kaya ang makakagamot lang sa baluktot nating mga buhay ay ang Panginoon. Hiniwala po ba tayo doon? Na walang makakagamot sa ating masasamang pita, kundi ang Panginoon lang. Sabi nga sa message ngayon, submit to God and resist the devil's fraud. Do not believe sa lies ng enemy, but believe in God's love. Na everything na ginagawa ng Panginoon ay para sa ikabubuti ko.